Esports, Yangon Galacticos. Simulan natin ang laban. Di man natin makita na ang Dark Knight ay magfo-fall sa Sky Kings. Pero ibang putahe naman ang inihain sa atin ng Yangon Galacticos. Sa Valentina EXP and Aluyi, you would really expect a lot of counter-initiations and engagements from Yangon Galacticos. Early rotation from Suns. This is just below 1 minute. Nandun na agad sa EXP. At dahil dun sa ginawa ni Sans, na-miss ni Ying yung isang minion. So malaking bagay yon para sa mga EXP laner. Yep. Sobrang importante na maklear mo lahat ng minions mo for the first 2 minutes para makapanalo kayo doon sa turtle. And masabi nga natin na kayang gawin yon ni Sans kasi Farsa siya eh. Meanwhile for Lina, aantayin niya pa yung level 4. Aantayin niya pa yung ultimate niya dito para makapanggulat sila. And grabe din si Lutfi, no? Talagang gusto niyang iparamdam na lamang siya dun sa 1v1. Well, technically, lamang talaga siya kasi kung titingnan mo yung base stats ng hero itself, bababa yung innate armor or magic resist or HP ng isang Valentina compared to a Sora na literal na fighter. So pinaparamdam niya na, well, kahit counter ka sa akin, kahit trinato nila yung Sora bilang dating Lucas, okay lang. Naka-basic common emblem nga din si Ying eh. So para dun sa Forza Mana. Pero kung di ako nagkamali, si Lutfi naman naka-tank base emblem yata para dun sa kunat. Pero naka-focus tayo masyado dun sa EXP lane kasi parang, parang kakaiba eh. Di ba? Parang nakita natin na pwedeng ito yung sagot doon sa isang Sora. Pero anong isasagot ng Yangon Galacticos dito sa Leo Mort ni Kuya Kyrie? Walang purple buff si Han. Would be impossible to reach for this turtle. Pero papasok! Kyrie still will get Set up! Objective. Napagandang set up mula kay Lutfi pero nasaktan si Bang. Ying. Nabuhay pa si Kyrie. Kaso nga lang si Lutfi ang naging kapalit. 2 XP laners. Pinag-uusapan kasi natin eh. Yan tuloy. Sila yung nabigyan. Sila yung nakita na spotlightan pero sa baba, Skylar versus Stitch. Nakikita din natin no, yung tapatan nila would really be a huge role para din dito sa dalawang to for these 2 gold laners. Mamaya sa late game, napakalaking bagay nito para sa kanila. And si Skylar nga kahapon, siya yung naging sagot talaga paano nakabawi yung Onyx eh. Yung pinagsasabugan, pinagbabaril sa muka yung kanilang kalaban. When you talk about Skylar, parang you're talking about Claude na rin. Nakadikit na rin sa pangalan niya yan. Diba? Sa tagal niya nang nag-MLBB, tinan mo Claude yun nakadikit na pangalan. Alam mong matagal na alam mong veterano na. Pero ngayon, carry ang hawak niya and he's gonna be facing that Claude mula dito kay Stitch. Meanwhile, Sans, ginamit niya na yung Feathered Airstrike para lang magbigay ng warning shot. Ganito na ako kasakit. Nananakot eh, no? Tapos, napagana pa rin naman ni Lina yung kanilang ultimate. Pero wait, laban na naman dito sa may bandang ibaba. Napilitan na gumamit at tawagin si Barbiel. Pero yung kabayo dito ni Blink, natakot dun sa tunay. Oo, hindi niya na kailangan tawagin kasi nakadikit sa katawan niya yan. Pero, imbis na lumaban ay tumakbot na pilitang umatras ang Yangon Galacticos. Ngayon, nandyan si Yobik, si Kiboy. Akala ni Blink, makakatipi na siya, makakaalis na siya, pero ginuno ng onti ni Kiboy. As of now, masasabi natin na hindi totally na ma-maximize yung funny pick ni Han. Wala silang mahanap na pick ko. Ayun, pinag-uusapan na naman natin Nagpapakitang gilas tuloy. Pero yun nga kailangan talagang makahanap siya ng mga early kills para masabi nating napagana mo yung isang funny. Kaya that would explain the 400 gold. Hindi lang sa Onyx, Kiboy ay hindi pinipitawan yung kanyang AOG up to that very last second. Wala siyang revitalize. Wala siya ditong AOG. Papalag yata ang YG na una nasa pwesto. Han ang may hawak ng pagong doon sa kabilang parte, doon sa biyak na bato. Pero pumasok na rin si Kyrie. Si Barbiel ang kasama niya rito. Yung setup mula doon sa Kinopia. Kaso nga lang napasama pa. Nakuha nga ni Han yung turtle. Pero humahabol ang YG ngayon. Wow! Kyrie HP at sinusugod na ng YG. Tutumba yung tatlo plus the turtle. Biglang lumamang ang Yangon Galacticos. The counter plays real mula dito sa Yangon Galacticos. Napakaganda nung pagpasok ni Ying with the flicker, sabay transform into that torrent, into that cloud form. Diba nagulat nasira yung composition dito ng Onyx ID. Mamaya for a second pa lang AOG na. Ayan, babalik tayo inside the game.
Ano nga bang mangyayari sa mga latter portions ng laban na to? Kasi as of now, in the first 6 minutes ng laban na ito, no, 8 minutes ng laban na ito, YG ang may lamang. But still, that's under 1K gold lead na meron sila. But since you're up against Onyx, malaking bagay nga yung 1K na yan eh. Ngayon, ito na talaga yung pinaka-testing ng best of one. Kaya ba talaga ng Onyx Indonesia na pumalag kapag mga ganitong klase yung laban? O mananatili sila dun sa burden na ang hirap pag best of one? Kasi ngayon, mukhang sila yung pinapahirapan. Yup. Unti-unti nang nakokontrol ng Yangon Galacticos yung mapang ginagalawan ng Onyx. Yun pala yung rason, no, bakit nag-high loss sila dito, but nag-Louis. They really want to control. They really want to be the tempo maker dito sa game na to. And for Onyx ID, wala din pa silang magawa sa ngayon, even though sumasama si Lutpi. Parang nasasagot ng Yangon Galacticos paano nila papalagan yung setups na pinaprovide ni Lutpi. Pero mukhang merong nagbabadya na kaguluhan dito patungo doon sa Turtle. Ito na yata yung oras na sasama yung carry ni Skylar. Ito na. Kahit di pa online, sige, sama na. Kasi baka ito yung maging switch at maging on na. Nangangaray si Blink ko. Ito na yung simula. Ito yung sinasabi natin. Mawawala yung angas ng dalawang tangke kapag sumama na yung dalawang marksmen. Ngayon, 5 miyembro sa 5. Kompleto, parehas. Susubok na kunin ang pinakahuling pagong ng labang. Lutpi! With a setup, nakakuha ng isa. Kaso nga lang, si Blink lang yun. Naku po, natutumba at unti-unting namamaga. Pero si Stitch sa may Blazing Tumid din naman doon sa likuran na si Lutpi yung target niya. Pero na-knock up, napigilan. At si Kai rin ang kumukuha ng turtle. Nandun naman si Han. Wow! Kunin at agawin yan. Ngayon si Kiboy mo pa AOG away. 1-1 trade. Pero turtle ay hawak ng Yangon Galacticos. Yangon Galacticos pa rin ang mananalo dun sa team fight. And not just the team fight, even sa pag-secure ng Turtle. At mabilis, nalilipat dun sa baba para mas malaki pa yung ikakalamang nila. Alam na alam nila how to counterplay against Onyx ID. Literal, na for the first 7 minutes ng larong ito, puro counterplay lang ang ginagawa nila. Inaantay nila si Lutpi, gamitin yung kanyang cloud form, mag-set up sila, lalayo yung Yangon, at dun sila papasok kapag na-exhaust na ang mga resources ng Onyx. Tsaka wala ding choice kasi itong si Lutpi. Sabihin pa natin na kahit may Thunder form, yung Sora, teka lang, nandiyan na yung pagsisimula ng laban, yung Kinopia. Wow! Uy! Wait! Cloud form, pero may count initiation dito ang Onyx ID. Sumausa ng onti itong si Han, nasaktan ng bihagya si Lutpi, pero dalawa sa dalawa yung naging palitan. Equal pa rin yung trade ng dalawang kupunan. Di ba tapos? 2v2, hindi pa tapos. Pero GB? mapapa, diversion away lang. Sabi ni Lutpi, sige, ikaw na lang. Kaya ko na yung sarili ko. Pero hanggang dun sa laban na yun, tablado pa rin. Mid lane with a gold, kapalit ng EXP with the gold lane. Talagang equal pa rin yung nagiging palitan dito ng dalawang teams natin. And for sure, for Yangon Galacticos, parang kailangan yata nilang ikalma yung mga sarili nila. Kasi nakita nila yung strength ng Sora to counterplay. Diba? Tinry nila eh. Tinry nilang pasukin sa Torre. Pero yun nga, may Torre din kasi. And for Onyx ID, gusto nila yun na tinatry lumaban and sila naman yung ka-counterplay. Sila naman yung gagawa ng paraan para makapanalo. Ang kaso lang, because of the lead na meron ni Yangon Galacticos, hindi pa kaya ng Onyx. So, parang safe to say, na kung sino yung mainip, yun yung talo. Parang gano'n na nga. Di ba? Kasi ang nangyayari, kung mauuna kayo, merong counter-engage mechanic yung kalaban. For Onyx Indonesia, nandyan yung tunay na cloud form. Yung tunay na Sora. And for Yangon Galacticos, nandyan yung Hylos, and nandyan din naman yung Kinopia na Sora. So, paunahan, pero, ay hindi pala paunahan, pahulihan. Oo, kumbaga kailangan mong magtimpi. Patience is a virtue para dito sa game na to. Ang problema lang din, kayang-kaya ng Yangon Galacticos mang macro dito eh. They have the Fanny, they have the Louis, they can control yung mismong kabuuan ng mapa kasi meron silang global presence. Meanwhile, for Onyx ID, yup, they have Suns, pero risky naman kung ipapadala natin sa malayong pwesto sa Suns. At kapag nag-team fight, lugi tayo. Nagamit na yung cloud form ni Lutpi. They thought na kaya lang set upan ang Yangon Galacticos doon. Pero may Lord na nag-aabang. May purple buff din naman tong si Han. Pwede niyang simulan ang pag-cut ng short lane.
Pero hindi naman yon ang pupuntahan. Tuloy pa rin sa paghawak Piniburst ng ba? posisyon dun sa Lord. Pwedeng i-burst, pwede madaliin. Pero sabi ni Blink, sige pasok na rin. Nandyan si Giboy para harangan ang mga members. Tinawag na si Barbiel. Tara laban kung laban. Kasi susubukan na ng Onyx Indonesia na kunin yung kinukuha sa kanila. May setup mula dun kay Lutpi. Nagkatakbuhan na reset yung Lord na ibig sa gitna. Ito si Lutpi. Sa likuran! Pero sabi ni Hans sa likod ang punta. Pero sabi ni Lutfi, akin ka ngayon may counter. Counter naman. Inopia na cloud form mula doon sa Sora. Ngayon si Skyline are low. Inabutan ng dash ni Ying. Kaya naman yung dalawang kapalit from Onyx ID ay isa lang from Yangon. Ito yung sinasabi natin na tila ba pag nainip ka, talo ka. Ang ganda sana nung paggamit ng Wind of Nature ni Skylar kasi nakapitas pa sila dito ng isa, na pick off pa si Han, pero mas naging maganda pa para sa Yangon Galacticos, getting Kiboy, getting Skylar. And remember, pinag-uusapan nga natin kanina, gold laners, yung kailangan mabuhay dito, yung kailangan makapag-farm. At ngayon, mukhang ang una namang sasapak ay Yangon Galacticos kasi alam nila, kulang pa sa bilang ang Onyx ID. Wala na si Lutpi, pwede nilang kunin tong Lord. Dire-diretso, minamadali. 5 miyembro pa rin. Pero sabi ng Yangon, reset, soft reset, binaburst down ng mabilis. Dire-diretso, nakikita ni Kiboy, nakikita ni Sans. May feather airstrike pa. Threat na lang ni Han yung kailangan. Ngayon magtatakbuhan ba kasi si Kiboy ay nalow. Umabol. Ano lang yung kailangan pero mamamatay siya sa kamay ni Ying. Pero aatras na rin ang Onyx Indonesia. It's Yangon Galacticos proving na kaya nilang sumabay sa Sky Kings. Ibang klase si Ying sa paggamit ng Valentina, sa paggamit ng mga kits na meron yung kalaban niyang Sora. Diba, alam niya kung kailan gagamitin yung Thunder form, kung kailan siya magka-Cloud form, and definitely, Yangon Galacticos are the one controlling this game. Ito na naman ba yung pakaba ng Onyx ID? O magtutuloy-tuloy yung momentum na meron dito ang Yangon Galacticos? Kasi for Onyx ID, hindi maganda na laging may pakaba. Kasi hanggang kailan nyo ba kakayanin talaga yung mga ganong pagdepensa lang? Ito yung literal na limit test kasi hanggang kailan itetest ng Onyx ID kung kaya ba nilang pumala. Ginamit na ni Sans yung feathered airstrike para lang kunin sana yung kinukuwang purple pero hinahabol siya ni Han. Hindi nga lang siya ng abutan. Nandiyan si Giboy para depensahan yung Torre. Si Ying, oh, nakita agad talaga. All eyes on to Lutfi. Pag lumapit ka, akin ka. Nakuha agad yung minimithi niya, yung ultimate ng Sora na kahit pa paano yung nagagamit niya ng mas maganda. Pero may setup pala kay Lutfi na kung atrasan lang bigla may AOG na hindi tumama. Ngayon oras na ba para sa Yangon na counter engage pero they are taking things slowly. Han doon sa top lane against Skyrie pero cleaner lang pala yung mga minions. Sinubukan na i-push yung Torre tapos atrasan, alisan, disiplina para sa Yangon. Grabe, no? Yung trigger discipline nila dito, men, hindi nila pinindot for Ying to make a counterplay. Sige, alam nating makakadepensa talaga yung Onyx. Eto na! Hayaan natin sila. Ngayon tayo lumaban. Habol kung habol. Sige na dyan yung Blazing Duet. Wow! Down. Double kill for Lina. Kiboy ay wala na rin. Si Skylar sa likod. Sa Skylar sa likod ay hinahabol pa. Sumubok si Han pero hindi inabutan. Ngayon ang Yangon Galacticos. Wow! Nagmamadalit. Gigil na gigil. Tatlong tutumba para sa Onyx Indonesia. At meron pang minions sa itaas na pwedeng diretsuhin pa base. Tatlong miyembro ang Han? laban lamang sa dalawa. Pwedeng tumawer lang at yun ang sinusubukan. Tumatower lang na nga! Pero tinatry pa rin. Nandiyan yung Wind of Nature mula kay Stitch. Pero tutumba si Skylar sa kamay ng Yangon and Yangon Galacticos pulling up the upset. Day 2.